Pero bago ang lahat, ano nga ba ang nangyari ngayong 2024? Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Dumaan na naman ang isang taon at napakaraming nangyari sa atin. At kami mula sa The House of Construction ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta ninyo dito sa ating channel. Sa mga nanonood, sa mga nagtitiwala, at ganun din sa mga product collaboration. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. So yun nga mga tol, simulan natin dito sa 5 units commercial building. Marami nakagusto dito kasi nangangarap sila at gusto rin nilang magkaroon. At ito naman yung 40-year-old house na nahirapan kaming gawin. Pero na-convert natin ng maganda, i-deliver natin ng maayos kaya si owner, si client ay tuwang-tuwa sa atin. Okay, the best. Dito ako unang kinilig. At hindi lang yun mga tol, karoon tayo ng mga groundbreaking. So makikita nyo yung mga programa kapag tayo nag-groundbreaking. Yan, may mga picture, may kainan. Masaya ang groundbreaking. And then, ito naman yung tinatawag nating plinth beam, yung mga double tie beam natin na project. At ito ay nangyari dito sa Montalban projects natin. Sakto naman na nagsushooting ka, dumating at nagpa-shoutout ang isa nating subscriber. Nag-subscribe kayo. Ayan. Ayan, shoutout kay Kuya. Ayan, may camera. Nanonood daw siya sa YouTube. Pero mga tol, isa sa pinakamahirap na dinaanan natin ngayong taong ito ay nung nakaraang summer. At dito, talagang nahirapan ang ating mga kababayan, ang lahat ng nasa Pilipinas. Kaya nag-iisip sila, ano nga ba yung solusyon sa isang mainit na bahay? Ano nga ba yung pwedeng mga materyales na pwedeng gamitin para sa kanilang bahay? Kasi sobrang tindi ng init. And this video gain 1 million views kaagad-agad. Ito yung pinakamabilis na nakakuha ng 1 million views sa ating channel. Meron din naman mga honorable mention ika nga. Katulad nito, yung insulation. So, nabuksan ng isip ng mga tao kasi matindi pa rin yung init. Sinunod natin to yung pink and green insulation. So, nagkaroon sila ng choices. Ano nga ba yung mas magandang gamitin? So, we have the green insulation na available din. At mahirap naman makita sa ordinaryong hardware. Although meron tayong mga typical na insulation na nakikita kahit saang hardware. Siguro ang tanong na lang ay kung ano yung kaya ng budget ng mga tao. Kasi nga, sobrang init na naranasan natin dito sa Pilipinas. Katagalan, this is almost 8 years na. So yung foil niya, nalalaglag, ito na lang naiiwan sa upper layer niya. At ito naman yung isa nating episode na pagbubuhos ng second floor na pinapanood din ng ating mga kababayan. Gusto nilang makita paano nga ba yung tamang pagbubuhos, ano yung mga ginagamit during the buhos, gumagamit ba tayo ng concrete vibrator. So ito yung isa nating project sa Montalban, which is 8 units commercial building. Ito yung mga behind the scenes bago natin maipakita yung final output nito. At ito naman yung isang bagong materyales na ipinakita natin dito sa ating channel, ang PP plastic board na mataas din yung views. Nagustuhan nila kasi hindi nabubulok. At sinasabi ko nga dito, ito yung plastic na pwede mong makasama ng pagmatagalan. Kasi hindi kanya iiwan. Kumbaga, at ilang beses mong magagamit, uminit man o umulan, andyan lang siya. Ang plastic na pwede mong makasama ng pangmatagalan. Pwede rin ito sa mga bakod. Kahit sa crush mo, pwede mong gamitin kasi gusto mo siyang pormahan. At isa pang magandang nangyari mga tol, yung destructive test ng isang wall material sa Pilipinas ay kasama tayo, kabahagi tayo. Ang shaking table na pinag-aaralan mo lang nung ikaw yung nasa college days, ngayon ay na-witness mo kung paano ito gumalaw. So ano ang function nito sa isang istruktura. So nagkaroon tayo ng model dito, parang isang bahay, ang sukat at inilagay natin sa shaking table. At dito natin na-witness kung ano nga ba ang behavior ng isang bahay kapag may mga ganitong pagyanig. Katulad ng
more than 7 magnitude na earthquake. Nakakatuwang isipin. Ang galing, di ba? At another video na nilabas natin dito sa ating channel, isang klase ng materyales na hindi ka na nangangailangan ng mga panukod. So, ibig sabihin, malaki ang matitipid mo. Isang klase ng deck or parang steel deck pero hindi na nangangailangan ng tukod. Kasi itong steel deck na to or itong klase ng materyales na to ay may sarili ng set ng bakal. At ito ang leading na supplier ng deck sa buong mundo. So makikita nyo. At kaya nila mag-produce ng more than 10,000 square meter sa looban lang ng isang taon. Ganon kataas yung production nila, ganon kagaling yung materyales nila, nakakatuwa. At itong video naman natin na to, yung mga problema natin sa pader natin. Yung mga choking, yung mga pagbitak. Kung nakakaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon sa bahay natin, meron naman tayong solution para dyan. Skim coat na pwede mong gamitin para maibsan ang problema mo sa pader at para maging maganda ang pader ng bahay mo. Sa bundok at hahanapin mo yung matandang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. At itatanong mo, ano po ba ang tiles na ito? Porous po ba or non-porous? Mga problema para sa tiles, may solution din tayo dyan. Bakit hindi mo subukan? Natapos na yung mainit na problema natin. Tag-ulan problem naman ang ating kinaharap. Nagbibitak ang mga pader dahil sa paiba-ibang kondisyon ng weather sa Pilipinas. So nakakaranas tayo ng mga ganyan, lalo na sa firewall natin na nagbibitakan, nagkakaroon ng mga leak sa loob ng bahay. So problema syempre, kisame, walls, flooring. So ayun ang mga naranasan natin ngayong tag-ulan. May mga materyales tayong pina-product review para dyan. Pwede nyo rin subukan. At eto naman mga tol, isang walling material na ginamitan namin ng maso. Na kahit ako ay nakimaso na rin. Kasi gusto ko rin masubukan kung gaano ito katibay. Ayan, makikita nyo to sa video natin. At ang isang experience na mahirap pantayan dahil kasama mo ang iyong pamilya na nagbablog sa Japan. Isang experience na hindi mo kayang kalimutan dahil nga nagkaroon tayo ng mini reunion kasama ang mga kapatid na makukulit habang bumubuo kayo ng memories sa Japan. At habang nagbablog ka rin syempre para maipakita sa mga tao ano nga ba ang merong construction sa Japan. At syempre, ngayong Kapaskuhan, isang pagdiriwang para sa ating mga manggagawa, para sa kanilang pagsusumikap, paghihirap, para sa pagbangon nila, para sa kanilang pamilya. At pasasalamat sa ating Diyos na patuloy na pagbibigay ng mga biyaya ng mga kliyente, ng mga trabaho sa atin para sa patuloy nating pagharap sa buhay. And from the House of Construction, marami pong salamat. Wala sa aming puso, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. Isang makabuluhang taon na lumipas at isang makabuluhang pagsalubong sa panibagong taon ng ating buhay. Maraming salamat. God bless us all.